Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the Marvel Legends Venom. So first, we are going to spray it with number 191 flat clear para sa ating primer. And then shout out to Hero Paints. Ito yung mga gagamitin natin na pintura. Hero Paints white, black, tapos coral blue, intense violet, and cobalt blue. Yan. If you want to know more information about Hero Paints, punta lang kayo sa Lazada or Shopee. Type in Hero Paints, Hiro Paints sa search box. Alright, first step is to apply intense violet and cobalt blue. Mix natin yan, pero mas marami yung percentage ni intense violet. Siguro mga 80% si intense violet, 20% si cobalt blue. So ang gagawin natin dito, mag-add tayo ng shadows dun sa mga areas na malalalim. So usually yan sa kung saan nagbi-meet yung dalawang part ng muscles niya. Yan. May mga guides naman tayo, yung mga recessed lines niya. Okay, so yan na yung appearance after natin mag-apply ng shadows. And then next naman, mag-apply tayo ng first layer of highlights. Cobalt blue and coral blue. And yung way of brushing ko dito, yung method, hindi siya, baga parang very gestural. So may flicking motion para makita yung mga brush strokes. Kasi ang gusto kong gawin dito yung comic book paint na style, very gestural and painterly yung design. So ganyan yung finish niya. Okay, so ang method na ginagamit natin dito, patong-patong lang na layers of paint. So inuna natin yung shadows, tapos yung midtone natin yung mismong kulay ng figure, and then highlights 1, highlights 2, and if necessary, highlights 3. Yung highlights 3 talagang ano na yun, white na. Okay? Ang next na i-apply naman natin dito ay yung next highlights number 2 na. Yan. So habang ginagawa ko to, nagre-record din, naka-live stream din ako sa Facebook. Tapos yung next step natin, we will apply a black paint naman para sa line art. Dito sa face na to, pwede nating i-apply yung feathering lines, transition lines, cross-hatching. Kung paano ako mag-drawing sa 2D, sa paper, na-apply ko dito sa 3D. So, ganun yung gusto kong paint application style dito sa figure na Venom. And then para naman sa face niya, nag-apply tayo ng warm red as wash. Wash lang to mga ma'am sir. Siguro yung mix nito with water ay 90% water and 10% paint. Tapos, let it settle siguro mga 3 to 5 seconds. And then, yung excess, tanggalin nyo na agad using cotton buds. Tapos sa kanyang hair, pili lang kayo ng mas lighter shade ng kanyang hair. And then, i-dry brush lang natin doon sa part ng kanyang, top ng kanyang head. So, hair area lang. And then, last na step before mag-top coat, mag-apply tayo ng white for our base kasi mag-add tayo ng toxin effect. So, ang applicator natin dito ay sponge para makuha niya yung mas maliliit na parang speckles or maliliit na dots na effect. Kasi mahirap yun i-execute using brush. So, dito pag sponge, and kapag sponge, mas maliliit yung ano niya, yung dots niya. So, recommended siya for
these types of paint applications. Usually ginagamit ko yan sa mga toxin effects na. Tapos, next na step, fluorescent paints. Ang ganda ng fluorescent paints ni Hero Paints. Thank you very much, Hero Paints. Again, super ganda. Lalong-lalo na pag base nyo ay white. Sobrang niya, reflective nung fluorescent paint. So, super vibrant. So, ginagamit ko dito ngayon ay fluorescent green. Yun, so there you have it mga ma'am, sir, ma'am. We are done with our Venom na action figure, Marvel Legends custom repaint. And if you want to know more about Hero Paints, punta lang kayo sa Lazada or Shopee. Type in Hero Paints sa search bar. And if you want to see more of my projects, punta lang kayo sa YouTube channel ko, Ralph Cifra. And also my Facebook page, Rain Cifra. So yun mga ma'am, sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!